Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Mga kapatid, ako po si Pastor Antonio Jr. at narito ako ngayon upang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga puso. Ipinagdarasal ko kayo mga kapatid at naniniwala akong may gagawing dakila ang Panginoon para sa atin. Amen? Sinasabi sa Biblia na tayo ay parang isang hininga lamang. Ang ating mga araw ay tulad ng isang anino na mabilis lumilipas. Kaya, kapatid, ang simpleng pagbukas natin ng ating mga mata, ang muling pagbangon mula sa ating kama ay sapat ng dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos at purihin ang kanyang banal na pangalan. Mga kapatid, lagi kong iniisip ito. Kung ako ay nagigising ngayon, kung binibigyan ako ng Diyos ng biyaya, kung binibigyan niya ako ng kakayahan na mabuhay pa ng isang araw, ibig sabihin, may plano siya sa buhay ko na matatapos lang kapag ako'y lumisan. Habang narito pa ako, magpapasalamat ako sa Diyos araw-araw. Mga kapatid, napakaganda ng sandaling ito. Akala nyo ba hindi ko natatanggap ang biyaya? Maswerte ako na nandito. Palagi akong lumalakas tuwing magbabahagi ng salita. Lalo na't unang tumatama ito sa puso ko. Ngayon, mas naramdaman ko ito. Talakayin ang halaga ng kababaang loob. Kilala si Jesus sa kanyang kababaang loob, ang pinakamahalaga niyang katangian. Si Jesus, Diyos na makapangyarihan, ay pwedeng magpaulan ng kidlat at siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. Pwede niyang hatulan ang mga tao, ngunit sinabi niya, ang anak ng tao ay hindi na parito upang humatol, kundi upang iligtas ang mga nawawala. Kaya mga kapatid, kung si Jesus ay nagpakumbaba at iniwan ang kaluwalhatian para maglingkod, lalo tayong dapat sumunod sa kanyang halimbawa. Amen? Sa ngayon pa lang, gusto ko nang magpasalamat sa inyong lahat. Sa inyo na sumusubaybay sa akin mula sa Brazil at pati na rin sa labas ng Brazil. Napakaraming tao ang sumusubaybay sa akin at palagi silang nagko-komento. Pastor, ang inyong panalangin ay nagbago ng buhay ko. Alam nyo kung bakit mga kapatid, dahil ang salitang ito ay hindi mula sa akin. Kung pupunta lang ako rito para magsalita tungkol sa sarili ko, pero hindi ko ipangaral ang salita ng kasulatan. Doon, hindi ko man makita ang pagbabago. Alam kong makapangyarihan ang salitang ito para baguhin ang ating buhay, araw at puso. Amen? Gusto ng Panginoon na ilagay ang salita sa iyo para magbago ka. Gusto ko talagang bigyang pansin mo lahat ng sasabihin ko dito. Ilagay mo muna sa tabi ang notification sa cellphone mo. Huwag umalis sa video na ito dahil gusto ng Diyos kausapin ka ngayon. Alleluia! Kung bago ka rito, imbitado kang mag-subscribe sa channel ko. I-click lang ang mag-subscribe button. May lalabas na maliit na kampana sa tabi, i-activate mo ito at paki-check kung na-activate na at napili ang opsyon na lahat. Ayos ba? Dito mo lang makukuha ang notification kapag may bagong video ako. Paalala rin, tumutulong tayo sa Instituto ng Mga Pangarap ng Kawanggawa. Kung gusto mong tumulong at gumawa ng mabuti, pwede kang sumali sa ministeryong ito. I-click lang ang maging miyembro sa ibaba ng video para sa karagdagang detalye. Salamat sa Diyos na katulong at nakapagpala tayo ng libu-libong batang nangangailangan sa Afrika at Pilipinas, pati mga may problema sa alak at droga. Mga kapatid, gumawa tayo ng pagbabago ngayon. Naniniwala akong tinawag tayo ng Diyos para tumulong sa nangangailangan. Kahit maliit, makakatulong ka na. Sa ganitong paraan, matatanggap mo ang mga e-book na gusto kong ipadala sa email mo. Ayos ba mga kapatid? Para simulan natin ang mensahe ngayong araw, gusto kong basahin ang nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 16, Talata 5. Pakinggan ninyo. Kinasusuklaman ng Panginoon. Ang mga palalo ang puso, walang duda, parurusahan sila. Mga kapatid, ang orihinal na salin ng tekstong ito sa Kawikaan ay nagsasabing kinasusuklaman ng Diyos ang kayabangan. Pero ang ekspresyong ginamit dito sa Hebreo ay tumutukoy sa aroganteng tao bilang isang taong nakakadiri, mapanganib at kasuklam-suklam. Kaya mga kapatid, marami talagang ganyang tao. Mga taong sinasamantala ang kanilang posisyon sa pamumuno, ang kanilang impluensya. Alalahanin ninyo ang mga diktador noong nakaraan. Kahit dati silang itinuturing na mga Diyos sa kanilang kasikatan, naging anino na lang sila sa kasaysayan. Ang buhay nila ay dumaan lang na parang hamog at ang naiwan lang ay ang kanilang masamang halimbawa. At marami pa ring tao hanggang ngayon ang naniniwala na sila ay dakila. Alam mo yon,
Mga taong iniisip na mas magaling sila kaysa sa iba. Pero ang katapusan nila ay gaya rin ng katapusan ng ibang tao. Kung hindi sila magsisisi, sa totoo lang, mas malala pa ang sasapitin nila kaysa sa maraming tao. Bakit? Babayaran nila ang bawat kasamaan na ginawa nila, masusunog sila sa impyerno. Hindi ako ang nagsabi nito, kundi si Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, dapat tayong mag-alala sa ating puso. Ayon sa Biblia, may isang lalaki na may lahat ng oportunidad para magtagumpay at mapasama sa kasaysayan. Ngunit nawala ang lahat dahil sa kayabangan niya. Ang gusto kong talakayin ay ang emperador ng Babylonia na si Nabucodonosor. Ayon sa aklat ni Daniel, ang lalaking ito ay tumanggap mula sa Diyos ng kapangyarihan, karangalan at kaluwalhatian. Mga kapatid, pinalaki ng Diyos ang taong ito kaya nanginginig ang ibang bansa sa kanya. Natakot ang mga tao sa kanya pero hindi niya ginamit ng tama ang kapangyarihan at impluwensya para sa kabutihan at hindi niya inamin na galing sa Diyos ang lahat ng mayroon siya. Kaya ang kayabangan ay naghari sa kanyang puso at inisip niya ang sarili niya bilang isang Diyos. Talagang parang isang Diyos at nagsimula siyang kumilos sa ganoong paraan. At minsan, sinabi ni Jesus na ang sino mang nagmamataas sa sarili ay ibababa at ang sino mang nagpapakumbaba sa sarili ay itataas. Ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At alam din natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Santiago, Kabanata 4, na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Amen? Kaya, mga kapatid, dapat nating isipin ang isang bagay. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ngunit pagdating sa mga mapagmataas, ang Diyos ay kumakalaban. Ang Diyos ay tumatayo laban sa mga taong iyon. At eksaktong iyon ang ginawa niya kay Nabucodonosor. Ayon sa Biblia, na puno ng kayabangan at pagmamataas ang puso't isipan ng taong ito, kaya siya ay inalis sa trono. Itinaboy siya sa mga tao at naging parang hayop ang isipan niya. Maiisip mo ba yon? Alam mo ba ang nangyari sa kanya? Nabuhay siya kasama ng mga mailap na kabayo at kumain ng damo at natulog sa pastulan. Mga kapatid, nabaliw ang taong iyon dahil pinahintulutan iyon ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. Kahit mahirap ang kwentong ito, gusto ng Diyos na malaman natin para matakot tayo sa puso natin. Lahat tayo pwedeng makaranas ng parehong sitwasyon tulad ng sa kanya. Mapunta sa mahalagang lugar, makaimpluwensya sa iba, at magkaroon ng kapangyarihan o posisyon. At bigla na lang nating itapon ang lahat dahil lang hindi natin binantayan ang ating puso. Ilang tao na mga kapatid ang itinaas ng Diyos sa mahahalagang posisyon sa Kongreso, munisipyo at hudikatura. Ngunit ngayon nagbabago dahil sa uhaw sa kapangyarihan. Maraming lalaki at babae ang pinagpala ng Diyos at umasenso sa negosyo. Pero ngayon minamaliit na nila ang empleyado. Akala sila ang nagdulot ng tagumpay. At paano pa kaya sa hanay ng mga ebangheliko? Sa kasamaang palad mga kapatid, maraming tao sa mundo ng gospel, mga mangangaral, pastor at mga awit ang nagsimulang puno ng pagpapahid ng Espiritu. Palagi silang nandoon, nagdarasal, umiiyak sa harap ng Panginoon, pero ngayon ay naligaw na sila sa kanilang landas. Dahil sa pera, dahil sa mga pagkain, sa mga kalayawan ng mundong ito, ngayon iniisip nila na hindi na nila kailangang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, ang totoo, lahat ng meron tayo, lahat ng tayo ay galing sa Diyos, lahat ay pahintulot ng Panginoon. Kung nasa disyerto ka ngayon, tandaan, kayang ilabas ka ng Diyos, pero ayaw niyang makalimot ka sa Kanya. Ayon sa Biblia, sa Deuteronomio Kabanata 8, nag-utom ang Israel sa disyerto para subukin ng Diyos kung ano ang nasa puso nila at para ipakita ng Diyos sa kanila na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam mo ba kung bakit madalas kang nasa disyerto? Dahil gusto ng Diyos na sa Kanya ka lang umasa, na huwag kang umasa sa kahit ano dito sa mundo. Habang mas nagtitiwala ka sa Panginoon, lalo Kanyang pinararangalan. Ayon sa Biblia, bago naging gobernador ng Ehipto si Jose, siya ay nakulong ng hindi makatarungan at napunta sa mahirap na sitwasyon. Alam mo ba ang nangyari? Si Jose, kaya ay inihayag ang panaginip ng tagapagsilbi ng alak at ng panadero na kapwa naroon sa loob ng bilangguan. Ginamit ng Diyos ang buhay niya para palayain ang mga lalaking iyon sa bilangguan sa tamang panahon. Sinabi ni Jose sa kanila, "Kapag nasa harap kayo ni Paraon,
Banggitin ninyo ako sa kanya, mga kapatid. Mali ang ginawa ni Jose, dahil ang magtataas kay Jose ay hindi tao, kundi ang kamay ng Diyos na buhay, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa Biblia, nanatili siya ng 2 taon sa kulungan, marahil nakalimutan na siya ng mga tao. Hawak ng Diyos ang lahat at gusto niyang si Jose ay sa kanya lang umasa, hindi sa ibang tao, para siya mismo ang magparangal sa buhay niya. Pagkalipas ng 2 taon, napanaginipan ni Paraon ang isang bagay at ipinaliwanag ito ni Jose, kaya siya ay naging gobernador ng Ehipto. Kita niyo mga kapatid, kayang itaas ng Diyos ang buhay mo, ilabas ka sa hirap at bigyan ng pamilya at mas magandang posisyon. Kayang ibigay ng Diyos ang gusto mo, pero tinitingnan niya ang puso mo. Gusto niyang malaman kung handa ka bang tanggapin ang inihanda niya. Amen? Mga kapatid, huwag hayaang maghari ang kayabangan sa puso natin. Dahil ang Diyos ang nagbibigay at kumukuha, nagpapataas at nagpapababa. Aleluya! Mga kapatid, ito ang mensaheng gusto kong ibahagi. Magdadasal tayo mamaya. Gusto ko lang ipaalala na kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Ang parehong problema na nararanasan ng maraming tao, baka nararanasan mo rin ang isipin na malayo ang Diyos, na hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pero, mga kapatid, ang ating Diyos walang nakakalusot sa kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang buhay mo. Gusto niyang makita kung mayroong pagnanais sa puso mo na hanapin ang Diyos at kilalanin ang Panginoon sa bawat sandali. Alam ko na madalas, baka ikaw ay nasa isang posisyon ng autoridad, baka isa kang guro, amo, o baka may hawak kang posisyon sa batas o sa politika. Hindi mahalaga kung pastor, leader ng ebanghelyo o kristyano ka. Huwag kang kumilos ng may kayabangan o pagmamataas. Alam ko na madalas kang magdesisyon at mahirap maging mapagpakumbaba dahil nasa iyo ang kapangyarihan. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang kahit sino. Lahat ay karapat-dapat igalang kahit nagkamali. Kumilos pa rin ng may katahimikan, kababaang loob at pagmamahal. Amen? Kung ikaw ay nahipo, pakisulat dito ang pangalan mo at panalangin. Mananalangin ako ngayon para sa mga kahilingan at sigurado ako na diringgin ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y makipag-usap sa Panginoon ngayon. Aleluya! Panginoon, Diyos at Ama, narito kami sa iyong harapan at nais kang purihin dahil muli kang nangusap sa amin. Salamat Panginoon sa oras ng panalangin. Ang sarap magtipon sa ngalan mo, Diyos. Ikaw, Panginoon, ang nagtataas sa mapagpakumbaba at nagpapababa sa nagmamalaki. Ikaw ang may kontrol, Panginoon. Ikaw ang naguutos at nagpapasya. Ikaw ang namumuno sa lahat ng bagay. At walang sino mang makapangyarihan na hindi kailangang magpakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang bawat kahilingan ng panalangin. Maraming tao, Ama, ang humihiling para sa pamilya at materyal na biyaya. Ngunit higit ko pong nakikita, Panginoon, ay mga pagod at may sakit sa kaluluwa dahil sa pagsubok. O Panginoon, ang babaeng ito na nasa ospital, Ama, ay may sakit. Ama, Diyos, ang babaeng ito ay humihiling ng panalangin dito ngayon. Nagsusumamo ako sa iyo. Lapitan mo siya, Panginoon. Ang babaeng ito ay dumaranas ng panghihiya sa kanilang tahanan. Ama, maawa ka. Basagin mo ang sumpa. Hindi namin tinatanggap na siya ay dumanas ng matinding pag-uusig at panghihiya. Sinasaway ko ang lahat ng gawaing masama, lahat ng gawa ng isang bagay, winawasak ko ang lahat ng itinayo laban sa taong ito, lahat ng kasamaan. Mabuwal nawa ito sa lupa sa pangalan ni Jesus. O Panginoon, ang lalaking ito na dumaranas ng problemang pinansyal, Panginoon, sarado ang mga pintuan, hindi niya makuha ang pangtustos para sa kanyang pamilya. Maawa ka, Jesus. O Panginoon, tulungan mo rin, Ama, ang taong ito na humihingi ng tulong para sa kanyang ina, para sa kanyang ama. May sakit sila, nangangailangan ng tulong. Ama, magpadala ka ng mga tao para tumulong. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan upang hindi makaranas ng hirap ang taong ito, kundi makamtan ang kagalingan at kalayaan. Marami rin ang humihiling ng pagpapanumbalik ng kanilang pagsasama sa kasal. Panginoon, maawa ka, Ama. Ang hirap mabuhay kasama ang pamilya at panatilihin ang kabanalan sa relasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kababaang loob at pasensya, mga bunga ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Ama. Maraming tao ang narito, Ama,
na nananalangin para sa trabaho, para tulungan mo silang makabili ng bahay, na magkaroon sila, Ama ko, ng mga kinakailangang mapagkukunan, Ama. Ngayon, Ama, lalo pang humihirap ang buhay araw-araw. Dahil lahat ay mahal, pumupunta kami sa supermarket at paglabas namin doon, ang laki ng nagagastos namin. Panginoon, maawa ka, nais naming maranasan ang kasaganaan. Alam namin, Ama, na kasalanan ang mahalin at gawing Diyos ang pera, hindi ang pagkakaroon nito. Panginoon, nais lang namin ang marangal na buhay. Ang nais namin ay buhay na nabago. Panginoon, marami ang humihiling ng kalayaan para sa kanilang mga anak. Ama, ilan ang suwail ngayon? O Panginoon, puntahan mo kung nasaan ang aming anak na lalaki, kung nasaan ang aming anak na babae. Protektahan mo ang aming mga anak, Panginoon, mula sa kamay ng kaaway. Protektahan mo ang aming mga anak mula sa masasamang kaibigan, Panginoon. Wala kaming kakayahan, Ama. Maaari naming turuan at gabayan. Ngunit Ikaw, Panginoon, ang tunay na nag-aalaga at namumuno sa aming tahanan. Panginoon kong Diyos at Ama, maraming kahilingan dito para sa pamilya. Maawa ka, yakapin mo ang aming mga kamag-anak at dalhin ang kaligtasan sa aming tahanan. Nawa kami magsimula sa amin ay makapagbigay ng mabuting patotoo para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon, aking Ama. Nais naming maging ilaw sa gitna ng kadilimang ito. Nais naming maging halimbawa para sa mga taong naliligaw at naway gamitin mo kami, Panginoon, Ama, upang tawagin ang mga taong ito papunta sa simbahan, upang tawagin sila na makinig sa mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Ama, gamitin mo ang aming buhay kapag ibinabahagi namin, Ama, ang mga panalangin ito. Naway tumubo ang binhi sa matabang lupa, sa mga tapat na naghahanap sa iyo, Panginoon. Salamat, Diyos Ama, sa pagtugon sa aming panalangin. Marami ngayon ang narito, desperado, nangangailangan ng espiritual na pagbabago. At sigurado ako, Ama, na ang kapayapaan ng Panginoon ay mananahan sa atin ngayon. Ako bilang ministro ng Ebanghelyo, ipinapahayag ko ang kapayapaang ito. Idinedeklara ko ang pagpapala, kagalakan, at kasaganaan sa lahat ng nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako sa iyo. Amen. Papuri sa Diyos. Aleluya.